Sana naka-help itong vlog na ito kung mag-China kayo. Kasi ako before talaga, yun yung kina-intimidatean ko. Paano kayong transportation system? Pero ADP lang talaga is key. Let's go! Ngayon guys, magbubook naman tayo ng Didi. Dito pa rin na. So yung Didi yung parang Grab or Uber nila dito. Uber, wala nang Uber sa Pinas. Ito na. 210 pesos lang binayaran natin. Super nice. Sobrang mura for a 25-minute ride. Ito yung accommodation natin guys. Tapat lang siya ng bus stop. Tapos ilang tembot lang doon sa may Wang Fujing Street. May subway station doon. Bus ride in Beijing. So convenient. May mga naka-traditional outfit. Sumakses. Magkano kaya? Mga 17 pesos. Hello guys! Kumusta kayong lahat? Ni hao from Beijing, China! This is Dave the Kuripo Traveler, and for today's video, i-share ko sa inyo kung paano dito yung public transportation. Before ako magpunta ng China, kasi first time natin dito, iniisip ko talaga, ano yung transportation doon, hindi ba mahirap? So ngayon pa lang, yes, hindi po siya mahirap. Kailangan lang natin ng Alipay. It's an app, okay, Alipay. Ida-download nyo yan sa cellphone ninyo, sa mobile ninyo. Tapos dapat sa Pilipinas pa lang, i-download nyo na siya, yung Alipay. Para hindi kayo magka-issue na sa Pilipinas, i-register nyo siya with your mobile number. Scan ninyo yung passport ninyo, i-connect ninyo yung bank account ninyo na gagamitin ninyo sa payment. So automatic na yan. Kapag may bank account kayo, ako kinonect ko yung GoTime ko. Pwede rin daw GCash. Tara, lalabas na tayo. Mamay, papakita ko sa inyo yung app. Nasa tayo? Nasa accommodation ko. So this is Jinjiang Inn, Wang Fujing. Malapit lang sa Pedestrian Street. Most famous na shopping street dito sa Beijing, it's Wang Fujing. Alright? I suggest kung gusto nyo ng touristy spot, malapit sa tourist destination, malapit sa bus stop or train station, ito ilang tumbling lang. I-comment ko yung link sa baba. So let's go guys, labas na tayo. Kung magbubook kayo ng hotel sa Agoda, you can use my promo code DAVEAGODA, capital letters yan, and make sure to redeem on Agoda mobile app. Punta lang kayo sa deals page sa baba para maka 10% off kayo. Alam nyo bang pwede rin kayo magbook ng activities and tours sa Agoda? Use my promo code KURIPOTAGODA for 5% off. I-click nyo na lang din yung link sa comment section to redeem. Yung Klook code naman natin na Dave Gino Klook, one-time redemption na lang siya. So kung wala na kayong ma-redeem, you can explore Agoda. So, ang gamit natin guys ay Apple Maps. Oops, dito muna tayo. Apple Maps. So, kumbaga, dito may location, tapos isa-search. Dito ko isa-search yung destination ko. Jingshan Park. Kasi, nagpunta ko dito kahapon, pero paggabi na. So, gusto ko siyang makita na maliwanag pa talaga. So, pupunta tayo doon. Tapos, ito may different options. Tapos, ang sinasuggest talaga ay bus. So, okay. This one. So, makikita natin kung ano yung bus stop. Ayun, nakalagay dyan kung anong bus stop. Di lang halata, di lang klaro. Tapos, ilang minutes, tapos ilang stops. Ito yung accommodation natin, guys. Tapat lang siya ng bus stop. Ilang tembot lang doon sa may Wang Fujing Street. May subway station doon. So, napaka-perfect ng location natin. Napaka-convenient. Ito ng sasakyan ko. Gagamitin natin ito yung Alipay guys, okay? Dinownload ko na yung Alipay. And then, meron ditong for transport. Lalabas yung QR code ng MetroCard. I think itatap lang natin. Transportation guide dito sa Beijing. Ayan, nakasakay na tayo guys ng bus. Itong itsura ng bus nila. Okay. Dito pala sa Alipay guys. Ayan, makikita nyo. Oops. Ba't malabo? So, merong bus, metro, and taxi. Kung magbabas kayo, i-activate niyo yung bus. Tapos kung metro. Okay? Need pa ng activation bago nyo siya magamit. Cashless talaga dito guys sa Beijing. Dito sa China. Bus ride in Beijing. So, convenient. Ito, may mga naka-traditional outfit pa ng traditional dress ng China. Ayan, bababa na tayo. So, scan ulit ng QR. Okay, dyan yung scanning. Success yung ating bus ride.
Alright. Sumakses. Magkano kaya ang binayaran natin? Nasa 2 yuan lang siya. So I think mga 17 pesos. I love bus rides. Ito yung bus stop. So lakarin natin papuntang Jingshan Park. I think may entrance doon. So bus 111 yung sinakyan natin. Ang bilis. Dito na tayo. Buti, super nice ng weather nang punta natin ngayon dito sa China. Never tayo inulan. Winter. Kailangan lang talaga ng makapal na damit. Share ko lang. Napanood ko rin sa video ni Doc Sammy, vlogger, na aside from Apple Maps, okay din daw yung AMAP Global. That's an app for direction. Aside from Apple Map, okay? Kasi yung Google Maps, hindi daw siya accurate gaano dito. Ay. Here. Wow. Gorgeous. Nandito ulit tayo sa central point of Beijing. Binalikan natin siya ng 12 noon. And this is how it looks like. Zoom ko lang. Wow. Yung The Forbidden City. Kita talaga natin dito yung scale kung gaano siya kalaki. Na hindi natin makikita kung nasa baba lang tayo. Share ko lang, ang dami pang pwedeng ma-explore dito sa park, hindi lang yung hill. So lakad-lakad lang tayo dito before tayo mag-lunch. Ngayon guys, magbubuk naman tayo ng Didi. Dito pa rin na. So yung Didi yung parang Grab or Uber nila dito. Uber, wala nang Uber sa Pinas. So ito sa mismong Alipay app may Didi Travel. So we can book here. And then ito. Kasi kung i-babus or train ko pa papunta sa next destination natin, kasi mamimili na ako ng pasalubong, tatagal siya ng dito lang yung view. Pero dyan yung Jingshan Park, tatagal siya ng mga 1 hour. So yung kapag magdidi tayo, it's just 20 minutes. Okay? Kapag napinan natin yung location, nakakainis, di nagfo-focus. So ito, suggested. And then, ito yung mga prices. May iba't ibang option naman. Siyempre dun tayo sa pinaka-affordable. Economy. So I think mga around 200 pesos ito. Tapos for a 20-minute travel, okay na. 'Di ba? Ang mura ng Didi nila dito. Tapos confirm, ganun. Yun lang. Alright, malapit yung driver natin. AM809. Ito na. Nakasakay na tayo sa Didi guys. Tapos, once pumasok tayo, hindi sila kapag English talaga usually. Pero usually, yung ipapakonfirm lang naman yan ay yung last 4 digits ng number ninyo. Kasi hindi indicated yung pangalan. Parang hindi naka-indicate yung pangalan natin. So, it's the number na niregister natin sa Alipay, okay? So, ako parang yes, it's me. Yun lang sinabi ko lagi. Yes, it's me. Just to signify my confirmation. Okay? Kakausapin kayo nung driver. Quick. Pero yung last 4 digits lang naman yung tinatanong niya kung it's you. I think. Ito, we're here. Okay, we're here. Ito guys, lumabas yung trip cost. Hindi ko sure kung bakit ako may coupon. Pero may -6 na coupon. -6 yuan coupon. Success yung ating payment. Ito, success na siya guys. Ayan. So, 24.60 yuan. Nasa ano lang siya? 200 pesos guys. 210 pesos lang binayaran natin. Super nice. Sobrang mura for a 25-minute ride. Ngayon naman guys, sasakay tayo ng subway. Sasakay tayo ng train. And similar to others, Alipay lang din ang gagamitin natin. Tara. Final na to, final na. Final transportation. Ay gu, walang escalator. Tapos sa mga subway station nila guys, laging may security check, okay? Security check. Yung parang sa Pinas dati, sa MRT dati na ini-scan yung bag. Or sa mga airport, ganon. Ganon ang atake dito.
Gosh, ang lalim pa naman. Bigat ang dala ko. Yan yung sinasabi ko, guys. Apple Maps again. So, line 5. Line 5. Then, dito guys, key is follow ka lang sa signs. Okay? And kung maihi kayo, may toilet din naman sa mga train station. And malapit na tayong pumasok, so i-prepare ko na yung aking Alipay. Kasi scan ulit natin. Kasi yung Metro card natin, ito na yun. Yung parang sa bus kanina. So, transport. So, ayan. Lumabas na yung QR code. Then, scan. Nakabus pala siya. So, make sure nasa metro siya, hindi bus. Okay, ayun. Tara. Station ay Jiangji Zhonglu Dongxi. So, yun yung titingnan ko sa sa direction. Dito tayo sa kabila. Nakikita ko na yung natin. Dengshiku. So, dito tayo sa side na to. Kasi kita ko na yung kung saan tayo pababa. Dengshiku. Yan yung titingnan ninyo kung nasa tamang kayo ha. Platform. Ito yung itsura ng train station nila. Nandito yung number of stops. Tapos, yung train natin nandito na. Let's go! May monitor din dyan guys where you can see kung ano yung next station. Okay. Ayun. May direction. 张自忠路站到了。张自 Dito na mi. 灯市口站 Yun. 到了。 Tara. So, tingnan ko kung ano yung exit number. Exit. Ay, ito na. Exit A. Aakyat. Exit A. May mga signs din dito for the exits. Maghanap-hanap kayo ng signs. May direction yan. Ayan. Speaking of signs, ito. Exit A. Dito siya. So, yan yung mga signs na dapat hinanap natin for the exit. Yorn. As usual, transport. Click ulit natin kasi iscan natin dito sa exit. So, pagpasok, scan. Paglabas, scan. Uy, ano na. Ayun. Lalabas ulit tayo. Ito na. Lapit na tayo sa exit. So, I suggest lagi kayong Alipay na lang. Although may nakita ko doon, baka naman pwedeng itap yung mga Visa or Mastercard ninyo. Tapos, sa train naman, may mga dito, kiosk. I believe where you can get your Metro cards, yung physical Metro card ninyo. Pero for me, lahat nasa Alipay na para convenient. Tapos hindi siya mawawala, ganyan. Alright. Ito na. Oops, ang bilis ng escalator na para bang nagmamadali siya. Yung na-charge sa atin ay 25.73 pesos. Parang ganun yung usual na na-charge sa atin sa mga train station. Unless super layo. Dito tayo sa labas. Sana ko lakad. Ito din pala yung first train natin. First train station. Nung nag-Great Wall of China tayo. Tapos ito rin yung lalakaran natin dito. Ay, wala lang. Pero parang mas gusto kong doon na lang maglakad dito. Kasi nadaanan natin yun before. Dito na lang. 9-minute walk papunta sa accommodation natin. Alright? Sana naka-help itong vlog na ito kung mag-China kayo. I believe this is not just applicable sa Beijing but also in other parts of
China. And kasi ako before talaga, yun yung kina-intimiditan ko. Paano kayong transportation system? Pero ADP lang talaga is key. Ayun. So, sana mas malakas ng loob nyo ngayon after watching this vlog. Ano, kung magcha-China kayo, kahit sa Shanghai, wala masyadong Pinoy dito, guys. Usually, ako lang. Minsan, sa Great Wall, nakita tayo. Pero yun na yun. The rest, wala masyado. Wala talaga at all. Kayo, anong bet nyong sakyang transportation dito? Nakadalawang DD pala tayo today. Kasi yun yung convenient. Tapos mabigat din yung bit-bit ko ngayon. Yung pauwi, tinin ko na. Para makita nyo rin kung paano mag-train dito. I hope this vlog was able, will be able. Sana yung vlog na to ay nakatulong sa inyo. Okay? So this is Dave, guys, the Kuripot Traveler. Here from Beijing, China. Let's live our best lives. Bye-bye!